Sa gitna ng malawakang gutom at pagkauhaw, hindi na naiwasan ng ilang residente na pasukin ang mga tindahan sa Tacloban City para kumuha ng pagkain at ilan pang pangangailangan. Problema rin sa lungsod ang pagkalat ng sakit at saksi si Jessica Soho. Desperasyon sa paghupa ng unos. Pinasok na ng mga biktima ng bagyong Yolanda ang mga tindahan sa Tacloban para makakuha ng pagkain, tubig, damit at iba pang pangangailangan. Pero masisisi nga ba ang mga residenteng harap-harapan kung kumuha ng gamit na hindi sa kanila? Sa gitna ng halos pagkabura sa mapa ng kanilang lugar, nakaligtas nga sila sa Super Typhoon Yolanda. Pinakamalakas na bagyo sa buong mundo na naitala sa kasaysayan. Pero kailangan din nilang malagpasan ang uhaw at gutom bukod sa pagkabalisa sa paghahanap sa mga mahal sa buhay at pagluluksa ng mga namatayan. Ma'am, yung kailangan po namin gamot sa tubig, hindi po kami nakakainom ng tubig. Yung looting is out of desperation na rin. Siguro maaaring sabihin na natin survival instinct, diba, na gagawa ka talaga ng mga bagay na hindi mo dating ginagawa. Kasi nakakaramdam ka mga bagay na hindi mo naramdaman dati, yung ganong klaseng takot at maaring wala ng bukas para maghintay ng darating na mga rasyon. May mga supply man ng pagkain para sa mga binagyo. Sa Huwebes pa raw maibibiyahe ang mga ito dahil sa mga sirang daan at sa masamang panahong dala ng bagong bagyong Zoraida. There will be siguro anywhere between 8 to 15 trucks ng goods na idadala sa isang shipment. And baka gaganapin po natin to more than once. Pero may ilan daw na nagmamalabis na. May mga napaulat na sumisira ng mga ATM. Pati hindi pangunahing pangangailangan, kinukuha. Ang hindi lang po maganda ay yung looting na kasama na yung television set. It is very important to establish command and control in a disaster scenario immediately. Kaya may ilang negosyanteng humiling na ideklara na ang martial law sa Leyte. Bagay na malabo raw ayon sa Department of Justice dahil tanging sa mga kaso lang ng invasion o rebellion, pinapayagan ito ng saligang batas. Para makontrol ang sitwasyon, ang tugon dito ng pamahalaan, idineklara po natin itong araw to ang state of national calamity upang mapabilis ang mga pagkilos ng pamahalaan para sa pagsagip, paghahatid ng tulong at rehabilitasyon ng mga probinsyang sinalanta ni Yolanda. Magpapadala rin ang PNP ng mahigit 600 pulis sa Tacloban para mapahupa ang sitwasyon. Bukod sa gutom at uhaw, problema rin ang pagkalat ng sakit. Lalo't sarado ang 4 na pribadong ospital sa Tacloban. Ang pinangangambahan ng Department of Health, ang pagkalat ng tetanus at flesh-eating bacteria. Problema yan sapagkat yung pinaka-first aid natin na hugasan kagad ng tubig at sabon, hindi magawa dahil sa kakulangan ng tubig. Kahit nagkalat na sa iba't ibang panig ng Leyte at Samar ang mga labi ng mga biktima, sabi ng DOH, wala itong panganib. Walang panganib sa kalusugan ang mga patay na hindi pa nailibing. Hindi nyo po malalanghap yung mikrobyo, kahit nahawakan nyo, hindi po kayo magkakasakit po ron. At wala pong panganib sa kalusugan yung mga patay nga na hindi pa nailibing. Subalit, kailangan nating mabigay yung dignidad nga na sila'y mailibing ng maayos kay mass burial yan o isa-isa. Jessica Soho ang inyong saksi.